Disclaimer. Ang video na ito ay for informational and educational purposes only na ginawa with the help of artificial intelligence or AI. Kung meron kayong mga mahahalagang desisyon, ay maari lamang na kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Hi mga kaibigan, welcome back sa Edwin Tan Podcast, kung saan lagi nating pinag-uusapan ang mga kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa. Ngayong episode, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakatumatak na librong nabasa ko, Tuesdays with Morrie ni Mitch Albom. Isang libro na hindi lang basta kwento ng guro at estudyante, kundi kwento ng buhay, pagtanda, at kung paano tayo pwedeng matutong magmahal ng mas totoo. Alam mo yung mga librong hindi mo lang binabasa, kundi nararamdaman mo talaga sa puso. Ganun ang Tuesdays with Morrie. Si Mitch Albom, isang abalang sports journalist, biglang muling nakipagkita sa dati niyang propesor na si Morrie Schwartz, matapos niyang mapanood ito sa TV. Si Morrie ay may sakit na ALS, isang sakit na unti-unting kumikitil sa katawan, pero hindi sa espiritu. At simula noon, tuwing Martes, dumadalaw si Mitch sa kanyang guro. Sa bawat Martes, nagkakaroon sila ng klase, pero hindi tungkol sa economics, philosophy, o kung anuman. Ang subject nila ay buhay. Ang bawat Martes, may isang tema: pag-ibig, pamilya, kamatayan, kapatawaran, at kahulugan ng buhay. At habang pinapakinggan ni Mitch si Morrie, napagtanto niya na kahit papalapit na sa kamatayan si Morrie, siya pa yung mas buhay. Siya pa yung mas marunong tumawa, mas marunong magmahal, mas marunong magpasalamat. Isa sa mga sinabi ni Morrie na talagang tumatak sa akin ay ito: Once you learn how to die, you learn how to live. Ang lalim no. Kapag natanggap mo na ang katotohanang lilipas ka rin, mas makikita mo kung gaano kahalaga ang bawat araw. Hindi mo na uubusin ang oras sa mga walang kwentang bagay, sa pride, sa galit, sa mga bagay na hindi mo naman madadala sa huli. Sabi pa ni Morrie, the most important thing in life is to learn how to give out love and to let it come in. Ang pagmamahal daw, hindi yan basta nararamdaman lang. Ito'y tinatanggap, ipinapasa, at binubuhay araw-araw. Ang problema kasi sa atin minsan, masyado tayong busy sa trabaho, sa pangarap, sa mga gusto nating marating, kaya nakakalimutan nating magmahal. Pero si Morrie, habang unti-unti siyang nawawala, mas pinipiling magmahal. Sa pamilya niya, sa mga kaibigan, at kay Mitch na parang anak na rin niya. May isa pang eksena sa libro na sobrang simple pero napakatindi ng mensahe. Tinanong ni Mitch si Morrie kung hindi ba siya natatakot mamatay. Sabi ni Morrie, death ends a life, not a relationship. Oo nga naman, kapag may minahal ka ng totoo, hindi talaga natatapos yan. Kahit wala na siya sa tabi mo, nananatili yung mga alaala, yung mga aral, yung mga pagmamahal na binigay niya sa'yo. Habang binabasa ko tong libro, parang napaisip din ako. Ilan na bang Martes ang nasayang natin sa trabaho, cellphone, traffic, o mga bagay na hindi naman nagbibigay saysay sa atin? Kailan ba ulit tayo naupo para makipagkwentuhan sa magulang natin? O sa kaibigan na matagal na nating hindi nakakausap? Minsan kasi, hindi natin kailangan ng grand gesture para maging masaya. Minsan, sapat na yung isang simpleng pag-upo kasama ang taong mahalaga sa atin at pakinggan lang sila. Tulad ng ginawa ni Mitch kay Morrie. Kung iisipin mo, ang Tuesdays with Morrie ay paalala na ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano karami ang na-achieve mo, kundi kung gaano ka naging totoo. Hindi mo kailangang maging sikat o mayaman para maging masaya. Ang mahalaga, marunong kang magmahal, magpatawad, at maging present sa mga taong nandyan ngayon. Ang mundo kasi ngayon, mabilis masyado. Lahat nagmamadali. Pero si Morrie, kahit may sakit, pinili pa ring bumagal, huminga, at pahalagahan ang bawat sandali. At siguro, yan yung pinakamagandang aral na maiuuwi natin. Ang maging buhay habang buhay pa tayo. Kung ako tatanungin mo kung ano ang pinaka-takeaway ko sa librong ito, ito yon. Ang tunay na karunungan ay ang marunong kang magmahal at tanggapin ang katotohanang lilipas din ang lahat. Kaya habang nandito ka pa, piliin mong magmahal, tumawa, at magpasalamat. Ang bawat Martes ni Mitch ay naging simbolo ng muling pagkakilala sa sarili. At baka tayo rin kailangan lang nating magkaroon ng sarili nating Martes. Yung araw na titigil tayo sandali at makikinig sa mga taong mahal natin o sa boses ng ating puso. So ayun mga kaibigan, kung nagustuhan nyo ang episode na ito,
Kung may mga napaisip, natawa o napaluha kayong aral mula sa Tuesdays with Maury, please don't forget to like, share, and subscribe sa Edwin Tan Podcast sa YouTube, Spotify, Facebook, at TikTok. I-share nyo rin ito sa mga kaibigan niyong kailangan ng paalala na ang buhay ay hindi lang tungkol sa tagumpay, kundi tungkol sa pag-ibig. Hanggang sa susunod na kwentuhan, ako si Edwin Tan at lagi kong paalala, habang may pagkakataon pa, piliin mong mabuhay ng may saysay at may puso.